Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-26 na linggo at ating ginugunita ngayon ang pagdiriwang ng banal na anghel na tagatanod. Kailan ba tayo huling nagdasal sa ating mga anghel de la guardia? Kasi parang sa atin, no, bagamat ito po ay hindi tahasang binabanggit na sa ating pong mga katekismo, pero ito ay bahagi na ng ating pong pananampalataya at mismong ang Panginoon dito sa ating ebanghelyo ang nababanggit na ang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mga anghel, hindi lang ito pambata. Hanggang sa pagtanda natin, naririyan ang anghel na tagatanod. Ang problema lang, habang tumatanda tayo o habang tumatanda ang tao, lalo niyang kinakalimutan na mayroong anghel na nasa kanyang tabi at sinasamahan, bagamat hinahayaan niya na magdesisyon ang tao, pero ang anghel ay laging nandyan para tayo bantayan, para tayo ay gabayan sa ating mga desisyon. Kaya nga hindi na, para bang, ano ba nangyayari sa mga leader natin ngayon? Ano ba nangyayari sa mga matatanda ngayon? Kasi lahat o karamihan, gaya ngayon, no, nagsimula na ang filing ng mga kakandidato sa susunod na taon. Matatanda na ito kung tutuusin. Pero bakit parang nakakalimot sila na bantayan yung pinakamahalagang tao, yung mga bata? Kasi sa pamantayan ni Jesus, yung mga naghahangad na maging pinakadakila sa kaharian ng langit, ang nagiging dahilan ng pagkapahamak, ang nagiging dahilan ng pagkasira ng mga bata sa ngayon. Yung mga gustong maging dakila, mga gustong maging number one, mga gustong maging the best sa larangan ng tinatawag na paglilingkod, pero ang higit na pinababayaan ay ang kapakanan ng mga bata. Hindi ko alam kung sila ba ay napabayaan din. Kaya yung pag-iisip, yung pananaw nila, distorted. Yung kanilang prinsipyo, yung kanilang pananaw ay naging baluktot na rin dahil sila mismo ay napabayaan nung sila ay mga bata pa. Kaya ngayon, wala din pakialam
sa kapakanan ng mga bata. Tandaan po natin mabuti na pagdating sa langit, kaya nga bago natin isipin, no, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ang tanong muna, makakarating ba tayo sa langit? Kasi wala eh. Hindi natin madadala sa pintuan ng langit para makapasok tayo na mayroon tayong mga awards, medals, trophies, certificate o kung ano paman na magpapatunay na ikaw ay pinakadakila sa lahat. Kasi ang titingnan naman, no, base sa ating ebanghelyo, ay kung paano ba tayo naging bata, paano ba tayo nangalaga at pinag-ingatan ang mga bata. Kasi responsibilidad natin yan. Dahil magpapalit lang naman tayo. Noon, tayo yung mga bata. Ngayon, tayo na ang dapat nangangalaga sa mga bata. Pero paano nga natin ni sila prinotektahan? Paano ba natin sila pinangalagaan? Yun. Doon tayo aharap sa Diyos. At yun yung ating pwedeng masagot kapag tinanong tayo ng Diyos. Iningatan ba natin? Pinangalagaan ba natin? Prinotektahan ba natin ang mga bata na siyang mahalaga sa Panginoon? Kaya yung mga anghel ay patuloy din silang binabantayan at patuloy na nagre-report sa Diyos kung sino ang nagtatanggol, kung sino ang nangangalaga sa kanila. Hindi naman masama na maghangad tayo na maging magaling. Pero sikapin din natin na maging mabuti muna tayo sa mga batang ipinangangalaga sa atin. Amen?